Mabuti po ang Diyos. Amen. So, narinig ko kanina yung mga testimony. Meron akong pinapasabi ang Lord. Dito po sa Pahayag chapter 2, verse 9. Ang sabi niya dito, alam ko ang mga kapigatian na dinaranas mo. Alam kong mahirap ka. Ngunit ang totoo ay mayaman. Amen. Amen. Hindi tayo mahirap. Amen. Ang nararanasan natin hirap, dito lang yan sa mundo. Amen. Kasi sabi nga ni Mami Lee na we are in this world, but we are out of this world. Ibig sabihin, andito tayo sa mundo ngayon, pero hindi tayo mananatili na abang buhay na tayo narito. Amen. Then babalik si Jesus para tayo kunin. Amen. Amen. Kaya ang kahirapan na dinadanas natin dito, sinabi naman ni Lord yan sa John 6:33, na maraming kapigatian sa mundong ito pero napagtagumpay nila. Amen. So, kung napagtagumpay ni Jesus, ang lahat ng kapigatian ay mapagtagumpay din po natin. Kasi nga po, sinusunod natin kung ano po yung gawa ni Jesus dito. Amen. Amen. So, huwag po nating isipin na mahirap tayo. Mayaman tayo. Amen. Amen. Samahan niyo po ako sa topic natin sa giving, sa gawa, chapter 20, verse 35. Masabi po, sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat kayong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen. Amen. So, dito, yung pinag-aralan natin, yung pagbibigay, ano ba yung kahalagan ng pagbibigay? May tatlong aspeto kasi na kahalagan ng pagbibigay. Una, ang pagbibigay, ino-honor natin ang Diyos. Amen. Giving, honor, God. Yung pangalawa, ang pagbibigay ay nagbe-bless ng iba. Giving blesses others. And number 3, giving reaps reward. Sino bang magre-reap ng reward? Tayo. Tayo mga nagbibigay. Unang-una, sa pagbibigay natin, hindi naman ibig sabihin na yung pagbibigay natin ay napawalang kabuluhan. Amen? Yung pagbibigay natin sa church, yung pagbibigay natin sa kapwa natin, ay nag-honor po yun sa Panginoon. Amen. Ang pangit lang doon na nagbibigay tayo sa Lord. Tapos mayroon tayong kapatiran o kapitbahay na naghihingi sa iyo tapos hindi mo bibigyan. Pangit po yun. Amen? Nawala po yung ikalawang commandment ng Diyos na ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Eh kung halimbawa na naghihingi, nanghiram yung kapatid mo na pera, mas meron ka rin naman, at hindi mo pinagbigyan, malabas po tayo dun sa ikalawang utos ng Diyos. Amen? Kasi the more you give, the more you receive. Amen. Naranasan pa namin yan na kapag kami nagbibigay, marami pong balik. Hindi lang po sa pagbibigay na sa Panginoon, kundi po sa tao, sa kapwa natin. Kasi tinuturuan tayo ng Lord kung paano mamuhay sa mundo ito, sa mundong ito, na tayo po ay mapagbigay. Kasi una-una po, nagpakita ng pagbibigay ang Diyos. Amen. Kung ang Diyos po ay hindi mapagbigay, hindi niya po ipapadala si Jesus dito para sa atin. Amen. Amen. Kaya nga, tayo bilang isang mananampalataya, kung ano yung halimbawa na pinakita ng Diyos sa bawat isa, ay dapat din tayong sumunod sa Kanya. Amen. Kasi anak na tayo eh. Amen. At lahat ng bagay na meron dito, ay hindi natin pagmamayari. Yan sabi ng Lord sa Awit chapter 24, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Amen. Lahat ng pera mo, lahat ng meron ka ngayon, pagmamayari ng Diyos yan. Hindi tayo pwedeng magmalaki. Amen? Marami akong pera. Tapos, pagdating ng gawain ng church, parang hirap na hirap ka magbigay. Pagdating ng mga paglumalapis sa'yo, hirap na hirap ka magbigay. Aanin mo yung pera. Amen? Hindi naman natin madadala yung pag namatay tayo. Amen. Paggamit natin sa Lord. Kung pinagamit natin sa Panginoon yan, marami pong matutulungan. Amen? Marami pong... At saka tayo din naman nakikinabang sa huli. Diba? Naalala niyo po yung kwento sa Mateo at ayun yung mayaman na Panginoon, paano ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sinunod niya na lahat ng utos. Kasi sinabi yung Panginoon, ibenta mo ang iyong kayamanan at ibigay mo sa mga mahihirap. Hindi niya kaya gawin. Amen? Ibig sabihin,
mahirap po makapasok ng langit yung mayaman. Amen. Kasi mapalad tayo na mahirap tayo. Bakit? Dahil natututo tayong gumamit sa Panginoon. Amen? Natututo tayong tumawag sa Panginoon. Yun ang ini-impose ng Lord sa atin. Ini-impart niya sa atin na kailangan natin matutunan na bilang isang Kristiyano, hindi naman natin kailangan maging mayaman. Amen? Kasi pag mayaman kayo, inuutos din ng Lord na ibigay mo yun sa mahihirap. Amen? I-bless mo yung iba. Hindi lang pwedeng sarili lang natin ang i-bless natin. Hindi lang tayo pwedeng tanggap na blessing. Tapos yung iba, hindi natin bibigyan. Amen? Makasarili pa tayo. Amen? Kaya nga po tinuturo ng Diyos sa mga churches yung tithes and offering kasi para maiwasan ng tao maging greedy. Amen? Kasi mahirap po mabuhay na may greediness tayo eh. Yung pagiging sakim. Amen? Dahil ang pagiging sakim ay hindi po yung ugali ng Diyos. Amen. Ay Satan po yun. Another word ng greed, another term ng greedy is selfish. Sino ba yung selfish? Di ba si Satan tama? Kaya nga S eh, selfish eh. Si God, giver. Amen? Dapat tayo maging giver. Amen? Di ba sabi kanina, giving honors God, blesses others, reap rewards. Tayo. Giving, honor God, blesses others, reap rewards. Tandaan natin yun, na ang pagbibigay ay hindi po nasasayang. Amen? Kapag the more na nagbibigay tayo, dapat yung panahon na aani tayo. Amen? At huwag natin isipin na, paano yan? Pag wala akong pera, mangungutang ako para maibigay. Mali yun. Amen? Magbigay ka ayon sa iyong maluwag sa iyong loob. Amen? Kumbaga, kung yung pera mo, parang nabibigatan ka na magbigay sa Lord, bibigay ko ba ito? Huwag ka na magbigay nung na ganon-ganon. Kung ano yung sa loob mo, kasi nakikita ng Diyos yun eh. Kasi naman magbigay ka na parang namamakpur ka ba, hindi matutuwa ang Diyos doon. Amen. Magbigay ka ng maluwag sa loob mo, mas masaya ang Lord, mas lalo kang pagpapalain. Amen. Amen? At tandaan natin na huwag natin baliwalain yung pagbibigay sa Lord. Amen. Panginoon, napaka-importante yung sa gawain ng Diyos. Pangalawa yung sa paligid po natin. Huwag po tayong maging malapit sa kapwa natin. Amen? Amen. So lahat po tayo po ay pinanyahan na magbigay sa Panginoon. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, biglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, biglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Po, tayo tayo panalangin. Panginoon Diyos, sa mga banal na mangyarihan sa lahat. Nataas ka namin sa oras na ito. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa buhay Yes, ng Lord. kapatid. Nasa kabila po, Panginoon, na pangangailangan sa buhay. Alam na namin, Panginoon, kailangan namin yung pera. Pero dahil sinabi niyo, Lord, na kami po yung maging tapat sa iyo, Panginoon. At sa aming pagtatapat ito po ibabalik mo. Panginoon, i-bless niyo po ang bawat isang nagbigay. Negosyo, ang trabaho, Panginoon. Maging araw-araw, Panginoon, na paglalakbayan ng buhay. Share mo kami ng iyong pangyarihan, Lord. Ilayo po kami sa mga disgrasya, Panginoon. Provide niyo po, Panginoon, ang mga pangangailangan. Dahil pinagkakatiwala namin sa iyo, Ama, ang aming buhay. Lahat, Panginoon, na ang kailangan namin sa araw-araw, pinagkakatiwala namin sa iyo. Lord, naniniwala po kami sa iyong salita. Kapag nagbigay ka at kami nagbibigyan, pastong takas, isip, liglig at umaamon. Yes, Lord pinangahawakan Jesus. namin sa aming puso, Panginoon. Nasa kabila ng pinagdadaanan ng bawat kapatid namin, Panginoon, ay pinakinggan pa nila ang Oo. katapatan sa iyo. Sa tapat, Panginoon, kayo na pong bahala, pagbalik ito sa kanila. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ng Jesus. Ito po natin ang susunod na tayo sa board.